Sumating po ang BI 30 2020 na po tayo ngayong araw na ito. At muli tayo po ay live sa YouTube. At kasama na rin po natin sa ating pong live monitor si Brad Wilfred Bedes. Magandang hapon po bro, at sa lahat purihin ang ating banal na bayhawa. Sister Cristina Juarez, magandang hapon po sa mga kapatid. May bayhawa sa iyo, Brad Eman. Francis Jade Lopez, magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid kay Abayhawa. Lolita Corsiga, magandang hapon po, Brad Emmanuel, sa lahat at sa lahat ng aking mga kapatid. Maging sa mga nanonood, sa iyo po, Abayhawa, ang lahat ng kadakilaan at kalulatian, ating nag-iisang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sister Lori Calderon, purihin at dakilain ang pinakamakapangyarihang pangalan, Abayhawa. At magandang hapon sa lahat ng mga kapatiran dito sa assembly ni Abayhawa. Sa iyo po, Brad Eman, magandang hapon po. At sa mga nanonood, Bibian Mana, good PM po, Brad Eman. At sa lahat, Shabbat Shalom. Nasa overtime pa. Bibian Mana, excited na ako sa magiging topic natin for today. Every day naman po talagang kaabang-abang yung ating ginagawang paksa. Brad Ricardo Quaresma, magandang hapon ho sa lahat ng mga kapatiran, purihin at pasalamatan o pasasalamat kay Abayhawa na nag-iisang Diyos na buhay. Ayan. Brad Emiliano Mali Jr., kapayapaan at mapagpalang hapon po sa bawat kapatid. Kay Abayhawa, purihin po ang nag-iisang Elohim na makapangyarihan sa lahat, si Abayhawa. At meron na po tayong 6 na anon viewers, 2 ang ating thumbs up. Sa ating pong GC ay nandun po si Brad Nel Umali, Brad Emiliano Umali Jr., Sister Lori Calderon, Brad Nel Umali, Sister Lolita Corsiga, Brad Alex Algado, Sister Loren Paulan Fernandez, ayan, Sebastian Juarez, Brad Wilfredo Bedes, ayun. Ito po yung mga kapatid natin na naandun sa GC. Ang ating pong paksa ay yung pong nakalagay sa unang Tesalonica 2:14. Ito po ay doon sa Restored King James Version. For ye, brethren, became followers of the assemblies of Yahweh, which in Judea are in the Messiah Yahushai, for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. So nakalagay ho dyan ay, for ye, brethren, became followers, adherents of the assemblies of Yahweh. Kasama rin po natin si Brad Nel Umali. Magandang hapon po sa mga kapatid kay Abayhawa. Kasama rin po natin si Sister Reverisa Shirley. Magandang gabi po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid. Ayan. At yung ating mga kapatid, sina Sister Chris Junker, may alam mo, nandiyan eh. Habol, yung ating mga kapatid. 12 na po, yung ating anon viewers, 3 ang ating thumbs up. May mga komento ho ako na tinanggap doon sa ating channel. Kasama na rin po natin si Brad Rodelio Nava doon sa GC.
ang sabi ng isang kapatid, doon sa komento niya, sabi niya, solid talaga. Kumbaga, sa pool, it's hard. Yan yung naging topic natin kahapon. Ano? Ayan. Sabi ni Brad Rodel Nava, magandang hapon po mga kapatid kay Bayahawa, isang mapagpalang araw po sa kanya. Lang po ang kapurihan, pagdakila at pasasalamat sa isang banal na pangalan kay Abayahawa. Ibig sabihin, yung ating pong naging paksa kahapon ay marami ang tinamaan. Ano? Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Edmundo Umali, magandang hapon po sa lahat. Cristina Juarez, Pradema, nakikinig si Charlotte. Ayan. Charlotte, magandang hapon sa iyo. Kumusta ka na, Charlotte? Ayan. Sister Leia Flores, good evening po sa lahat ng nanood ng channel niyo po. Brademan, hello po, watching. Magandang gabi, Sister Leia Flores. Sister Gina Makoko, magandang hapon sa mga kapatiran sa Assembly of Yahweh. Brademan, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. Brad Juni Paharito, purihin po ang ating katastasan at makapangyarihang Abayahawa at ang buong kapulungan, gayon din lahat ng taga-subaybay, Brad Eman. Maganda yung binitiyawan ni Brad Juni Paharito. Marami ho tayong napupulot na magagandang komento dyan. Kaya alam nyo, bawat isa, kaya binabasa ko yan. Para, kasi pagdating doon sa nailagay na natin, uploading or kaya yung live, nawawala yung comment section na yan dyan sa live chat. Kaya ho binabasa ko. At marami ho dyan ang doon sa mga komentong ibinibigay nila, nakakainganyo doon sa iba. Diba, katulad noong nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Di ba? Yung pagka yun ay nare-remind mo, nauulit-ulit. Talagang makapangyarihan siya sa lahat. Walang ibang makapangyarihan sa lahat. Kaya sinabing makapangyarihan, Almighty. Yahweh. Almighty Elohim. Talagang wala nang ibang makapangyarihan na mas makapangyarihan pa sa kanya. Kaya nga yung sinasabi nilang si Satanas, palagay ko, yan sinasabi lang nila sapagkat hindi naman talaga alam nila yung aral tungkol doon kay Satanas. Meron tayong video, mga kapatid, doon sa ating mga kapatid na dyan ho kasi sa ating YouTube, meron ho dyan mga playlist. Yung video, pag pinuntahan niyo yung ating channel, may playlist dyan hanapin niyo yung playlist pagkatapos marami ho doon kayong mapagpipilian. Brad Ramon Recto, Brad Eman, paikot-ikot lamang ay. Ano ho yun, Brad Ramon? Baka sa inyo yan, malakas ho yung ating signal. Baka ho sa inyo yung net na paikot-ikot lang. Sabi ni Sister Bibian Mana, Baruch Hashem Elohim Gadol. 60 na po yung ating viewers, 6 yung ating thumbs up. GC, 5:56 PM. Friday po ngayon, Ayan. Ayan na yung komento ng isa nating kapatid. Solid talaga. Kumbaga, sa pool, it's hard. Yung ating naging
paksa kahapon. Ibig sabihin lamang merong espiritu na ayan, na pagka ikaw nagkaroon ng kirot or nangasaktan doon sa naging paksa, meaning mayroong espiritu. Gaya na nangyari doon sa mga gawa 2. Ano ang aming gagawin? Ayan. Nangasaktan ang kanilang mga puso. Tapos sumunod, ano ang aming gagawin? So meron silang conviction na pagkatapos na masaktan yung kanilang puso, ang sinabi, ano ang aming gagawin? So sinagot sila ni Pedro, mangagsisi. Ayan. O dapat kasunod na ho yun, yung salitang pagsisisi, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang balikan yung kung paanong nasaktan ka doon sa naging paksa. Huwag mo nang gawin, balikan, para tuloy-tuloy na. Ayan. Yung pagtira ng espiritu ni Abay Hawa sa iyo. Ramon Recto, alay, ilang araw na ay bakit kaya po lagi pumahina din ang inyong signal sa tiyaong? Ano yan, Brad? Hindi ho ano po ba yung inyong PLDT or tawag dito? O Converge? Ano ba yan? PLDT? Pagka ho yan PLDT, ay sa inyo ho ang may problema sa Chao, Quezon. Ano? Ayan. O kasama na rin po natin si Brad Alberto Palado ng Japan. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na walang iba kundi si Abay Hawa. Magandang araw po sa lahat ng nasa kapulungan ni Abay Hawa. Nag-iisang makapangyarihan. Pihadong-pihado siya. Sister Chris Junker, isang napakagandang araw po muli sa lahat ng ating mga kapatid dito sa kapulungan at ganoon din po sa iyo, Brad Eman, at sa lahat po ng manonood at sumusubaybay. Purihin si Abay Hawa. Sister Vivian Mana, naikwento ko sa asawa ko ang topic natin kahapon kung saan originated ang happy birthday. Sabi ko sa kanya, tama ang asawa ko na hindi niya ako binigyan ng 50 flowers noong 50th birthday ko. Siguro natawa yun, sister. Doon sa iyong naikwento. Ibig sabihin, tama ako, sabi niya. Siguro sasabihin sa'yo. Hindi talaga, hindi naman minsan kasi na ipapakita ng marami through para bang pinakikita niya. Pero marami hindi ipinakikita na mahal niya yung kanyang asawa, pero gumagawa siya. Hindi lamang doon sa pagbibigay ng bulaklak, yung suportahan ka ng iyong asawa sa lahat ng iyong ginagawa. Hindi ba pagmamahal, pag-ibig yun? Hindi ba? Hindi na kailangan kasi yung ginagawa ho ng iba, kasi sa ibang bansa yan, miski sa Greece nung panahon ako ay naandun ho, talagang yung bulaklak, naging simbolo na yan na pagka doon sa iyong magulang or kapatid or asawa, nagbibigay talaga sila. Birthday. Ibiyan mana. Kasi sinabihan ko siya na kuripot siya. Sabi niya, piperahin na lang niya. Ayan. Ayan. Reverie si Shirley, anak kong binata, ayaw mag-birthday, kalokohan daw. Ayan, maganda. Maganda yung mga nagiging feedback na yan. At nagkakaroon ho tayo, nakikita na natin yung gawa ng relihiyon na talagang sala, mali. Ninyo Dimitilya, magandang araw bro, at sa lahat ng kapatid. Kay Abay Hawa, purihin si Abay Hawa. Time check, ay 6:01 na. 21 na po yung ating viewers, 7 yung ating thumbs up. So, ang ating paksa
ay hinggil sa sulat ni Pablo at yan. Isa pa, Ronaldo Mendoza from Qatar, salamat. Narinig ko na naman ang salita niya by Yahweh, purihin siya, salamat. Magandang hapon po sa lahat, ha. At tayo po ay magsimula na ng ating pong nakagawian. Siyempre, araw-araw iba-iba yung ating paksa na inihanda. Actually, naghahanda niya si Abayawa. Wala naman nung iba. Ano ba ang malay ko? Kumbaga siya. Ang kredito ng ating ginagawang paksa ay lahat sa kanya yan. Wala ho akong sa sarili. Ibig sabihin, wala akong sarili. Kanya ho lahat yan. Yung ating pinag-aaralan, kaunting kaalaman, lahat ho, kanya ho yan. Wala ho ako. Sa kanya ho yung papurihan, sa kanya ho yung pasasalamat. Ano? So, marahil, meron mga nanonood dito na mga pastor, ministro, mga mangaral, miyembro ng bawat relihiyon. Hindi ho ako, kumbaga, sapagkat ito naman ho ay talagang napapanood at nakikita sa YouTube. So, ang alam ko, meron ho mga nanonood dito. At itong mga nanonood na ito, kahit pakonti-konti, ay maaaring sinasabi na kapag nakapakinig sila, nakapanood, inuunti-unti nila na baguhin yung sistema ng relihiyon nila. Totoo yan. Sister Lolita Corsiga, pinapasa po ni Bro Recto sa akin ng link po sa GC, mahina daw po. Ang signal niya. Ay, opo. PLDT yan, tsak. Edmundo Mali, nakagis na lang kasi natin yung birthday. Sa tulong na Bayhawa, aalsin na sa atin yan. Totoo naman ho eh. Tsaka once na ipinagdiwang mo yung karawan mo, itinataas mo yung sarili mo. Nabigyan mo ba ng parangal si Abayahawa gaya ng ibinigay mong parangal sa iyo nung ikaw ay mag-celebrate ng birthday? Iba hindi. Hindi mo nga nabigyan siya ng ganyang pagpaparangal eh. Sige nga. Hamon ko yan ha. Sino? Ang pwedeng magpatunay na nung maghanda kayo sa inyong kaarawan na taon-taon, yung bang binigay mong parangal para sa iyo, yung paghahanda mo, naibigay mo ba kay Abayahawa yan? Oo o hindi? Sige nga ho, pakisagot nga. Rodelio Naba, magandang gabi po, Brademan, at sa mga kapatid kay Assembly of Yahweh, kay Abayahawa, ang kapurihan, pagdakila at pasasalamat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Love you all. Sarap naman eh. No. So, maraming mga ngaral nanonood sa channel nito. Huwag ko kayo mahiya. Hindi ko alam, dito sa 26 na ito, may ministro dito, may pastor dito, or nangangaral. Sa 20s ngayon na ating viewers. Emiliano Mali Jr., hindi po kay Abayahawa, pwede kay Jesus. Sa birthday yan, ibig sabihin, yung parangal na binigay mo, kasi naghanda ka eh, pinag-ipunan mo, pinagandaan mo, di ba? Nag-anyaya ka, nag-imbita ka, nagtawag ka. Nagawa mo ba yan kay Abayahawa? Or doon sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan? Ano? Ayan. Yan. Kaunting kaalaman ho sa kasulatan. Tapos, Rosly Bando, magandang oras po sa mga kapatiran at sa panood sa Assembly of Yahweh. So, sana loobin na ni Abayahawa na kung meron man at naniniwala kung meron naman talaga. Kasi
Nagiging bukang bibig na yan si Abayahawa ngayon. Oh, nagiging bukang bibig na yan. Hindi na siya katulad nung una na napakahirap sambitin. Ngayon, bukang bibig na ng marami yan. Oh, nadudulas pa nga minsan. Imbis na Jesus Yahawa na. Ayan, pasalamatan natin si Abayawa doon sa ganong pangyayari. 11 na yung ating thumbs up. At meron ding miyembro dyan ng OHC, miyembro ng iba't ibang reliyon na nakakapanood. Hindi lamang sa live doon sa channel. Kumbaga, iyan naman ho ay pangmundo, pang buong mundo. Yung maliit na channel na atin pong pinagsasama-samahan ay hindi lang naman isang bansa ang inaabot. Ibig sabihin, talagang yan ay umaabot sa iba't ibang panig ng buong mundo. Yan. Kaya marahil, sabi nga natin, yung mga pinapaksa natin, at sabi ko nga, pag pinagkalooban ka ni Abayahawa, nabuksan yung pangunawa mo dun sa ating pinapaksa, everyday talagang malamang-lamang na makonverti ka na kagaya ni Pablo. Inalis sa reliyon, dinala doon sa kapulungan. Eto mga kapatid, para ho doon sa kaalaman ng mga nanonood sa mga reliyon, yung 14 na sulat ni Apostol Pablo ay hindi ho para sa inyo. Halimbawa, miyembro ka ng ADD, miyembro ka ng INC, miyembro ka ng Jehovah's Witnesses or Seventh-day Adventist, miyembro ka ni Kibuloy. Hindi ho para sa inyo yung sulat ni Pablo. Para ho doon sa inyong kaalaman. Kapag binasa nyo yung sulat ni Pablo at sinabi nyo doon sa inyong mga miyembro, ipinatutungkol nyo, nagsisinungaling ho kayo niyan. Bakit ho? Kasi yung mga sulat ni Pablo ay may pinatutungkulang mga tao. Hindi pinatungkulan ni Pablo ang Seventh-day Adventist. Hindi rin pinatutungkulan ni Apostol Pablo o ni Pablo na Apostol ang ADD. Ganon din ang INC, ganon din ang Katoliko o lahat ng reliyon, maging Muslim. Palagi ko naman ang Muslim talagang hindi naniniwala kay Pablo. Ang OHC hindi rin naniniwala kay Pablo. So ipwera natin sila, yung mga hindi naniniwala kay Pablo. Doon sa gumagamit nung 14 na sulat ni Pablo, yan hong mga sulat niya ay may pinatutungkulan. Ngayon, kung yan ho ay kukunin ninyo at babasahin nyo doon sa tinatawag ninyong church or iglesia or simbahan, nagsisinungaling mo kayo. Ayan. Kasama na natin si Brad Christopher Perez. Ako taos-pusong bumabati kay Mr. Narrator. Baka po natutulog na musta po sa ating lahat. Mga kapatid, sumasa atin ang pag-ibig at kapayapaan ni Abayahawa. Mga sumusubaybay, love you all po. Thanks muli, bro. Magandang gabi, bro. Christopher Perez, Leia Flores. Ano ba yan? Malabo na ang mata ko. Ulitin ko. Yung 14 na sulat ni Pablo, kapag yan po ay kinote nyo, nagsisinungaling mo kayo. Halimbawa, ang ADD, babasahin yung unang Tesalonica 2:14. Niyo ba? siya ang dating daan. O kaya MCGI. Paano kayo magkakaigi ng sulat ni Pablo samantalang ang sulat ni Pablo ay para doon sa kapulungan or assembly? Kaya nga sabi ko nga, hindi ho para sa inyo yan. Once na ang reliyon kinuha, inadapt o yung sulat ni Pablo
nagbabahagi po kayo ng kasinungalingan. Kasi kinukuha nyo yung bagay na hindi para sa inyo. Tingnan nyo tingnan nyo. Babasa ho ako. Halimbawa, sa Korinto. Ito na lang muna, itong ating paksa. Sabi ho dyan, unang Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Odea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Pero sa Greek, hindi ho ganito ang pagkakasalib. Hindi iglesia ng Diyos. Ang pagkakasalin sa Greek ay Ecclesia to Theos. Ecclesia to Theos. Ecclesia to Yahweh. Hindi iglesia. Assembly of Yahweh. So para gamitin mo ito at ikapit mo yung sinasabi mong iglesia ng Diyos, anong ginawa mo? Nagdagdag sa kasulatan. Kasi ang nakalagay dyan, Ecclesia to Theos or Ecclesia to Yahweh. Assemblies of Yahweh, Assembly of Yahweh. Ang sinulatan ni Pablo doon sa Tesalonica, ito. Si Pablo at Silvano at si Timoteo sa Ecclesia ng mga taga-Tesalonica, sa Diyos Ama at sa Panginoong Yahuwah, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin, na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ang inyong gawa, may pinatutungkulan si Pablo. Hindi ATD, hindi Seventh-day Adventist, hindi Jehovah's Witnesses. Di ba? 4, yamang aming nalalaman mga kapatid na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. May personal pronoun. May pinatungkulan. Kung paano ang aming ebanghelyo hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung paanong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo. Dahil sa inyo. 6, at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon na nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Anong sinasabi niya doon sa nagsitulad sa amin? Ye became followers of us. Ano ba yung followers? Ano ibig sabihin ng salitang followers? An adherent or devotee. Hindi ba? Ano naman yung adherent? Tagasunod. Tanong, ang ADD ba tagasunod? Hindi. Hindi ba? Ang IAC ba tagasunod? Hindi. So, ibig sabihin, yung binabanggit ni Pablo sa lahat ng kanyang mga sulat,
Ito po ay mga banal na naandon sa kapulungan, assembly ni Abay Yahweh. So alam mo, pagka ikaw, ADD, kumuha ka ng sitas ng sulat ni Pablo, inaangkin mo yung hindi para sa iyo. Di ba? Parang ganito lang yan. Medyo babawan natin. Babawan natin. Kayo po ba, kapag merong dumating na sulat para sa inyo, yung po bang sulat na dumating para sa inyo, ipinababasa niyo po ba sa ibang tao? At sinasabi niyo, kapitbahay, ito'y sulat ko, basahin mo nga. Ano? O, ayan, pinababaw lang natin, ha? Pinababaw lang natin. Yung sulat na para sa iyo, naturalmente, iyo yun, masyadong, sabihin na natin kabastusan, na mangialam ka ng hindi iyo. Mangialam ka ng hindi para sa iyo. Mangialam ka ng sulat ng may sulat. Di ba? Ayan. Kasi lahat ng reliyon, ginagamit. Ang mapera Muslim at saka yung OHC at saka yung mga ayaw kay Pablo o Katoliko o lahat na ng reliyon, gumagamit niyang 14 na sulat ni Pablo. Kaya nga merong, di ba sinasabi niya, ninyo babasa lang ako doon sa Korinto. Tingnan nyo, Unang Korinto 1:1, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Yahweh sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa kapulungan ni Yahweh na nasa Korinto. Sa makatwigbagay sa mga pinapaging banal kay Yahweh na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yahweh. Kanino intended yung sulat ni Pablo sa Korinto? Hindi ho ba sa kapulungan ni Abay Yahweh na nasa Korinto? Nakuha mo ba ninyo yan? So, para gamitin ng isang reliyon, yung mga sulat ni Pablo, nangingialam ka doon sa hindi iyo. Sa madaling sabi, ginagamit mo lamang yung sulat ni Pablo para sa iyong sariling kapakanan. Hindi ka kabilang doon sa kapulungan ni Abay Yahweh. Kaya nga mali-malinaw ang nangyaring doktrina ng reliyon Bakit? Dampot system ang ginawa. Dumampot ng sulat ni Pablo sa Korinto, dampot doon sa Hebreo, dampot doon sa Galacia, dampot doon sa Epeso, dampot doon sa Thessalonica. Pwede ano ngayon? Labo-labo ang naging aral ngayon ng mga relihiyon. Bakit? Kasi yung kinukuha nilang sulat ni Pablo hindi intended doon sa kanilang relihiyon. Pag sinabing followers, tagasunod, ibig sabihin lamang, bakit kayo kinuha ninyo yung mga sulat ni Pablo? Hindi naman kayo tagasunod. Di ba? Hindi kayo adherent. Tagasunod.
Ha? So, malayo. Hindi ba? O, di labo-labo na ngayon. Bakit? Hindi naman po kayo kabilang sa kapulungan ni Abayawa. Yang eklesiya ho, ang ibig sabihin niyan, assembly, kapulungan. Ang kinuha nyo ay church, iglesia, simbahan, na malayong malayo doon sa wikang Grego. Hindi ba? O, maliwanag yan. Ang mga doktor, di ba, halimbawa, pasyente ka. Bakit kinukuha ang pangalan mo ng isang doktor? Anong dahilan? Meron ho ba dito nakakaalam kung bakit i-ginajot down o tinatanong yung pangalan ng pasyente? Anong dahilan? Bakit? O yun yung mga nagpapagamot. Bakit po ba kinukuha yung inyong pangalan? Anong dahilan? May dahilan yan. May layunin niya bakit kinukuha yung pangalan mo. Di ba? Simple-simple lang yun. Kinukuha yung pangalan nyo, bilang kayo yung pasyente, kayo yung may sakit. Di ba? Kasi kung to whom it may concern, lalabas Teka. Lolita Corsica, hindi po nabigyan ng parangal si Abayawa, kundi ang gumaganap po ng birthday. O yan, tama ko yan. Hindi po nirespeto ang ating banal na si Abayawa. Kasi nga, ano bigyan ng parangal dyan? Yung sarili. Balakino, good day to all brethren of Assembly of Yahweh, and also to Bro Emmanuel, to Yahweh be the glory. Lolita Corsica, tama po. Andy Lupena, magandang gabi po sa lahat. So bakit? Diba? Lahat ng pasyente, naturalmente, may pangalan yan. Lahat ng pasyente, may edad. Lahat ng pasyente, may lugar. Tirahan, kinukuha yung detalye ng pasyente. Bakit? Para hindi sila magkamali. Ano ang sakit ng pasyente? So, nakalagay ngayon, naka-indicate doon, ang sakit ng pasyente ay ganito. So, may resetahan ngayon si pasyente. Andun yung reseta. Ngayon, tatanungin ko kayo. Maliwanag may pasyente, may pangalan ng pasyente, may address, edad ng pasyente, ano ang gender, lalaki o babae, ano ang naging sakit. Bakit? Detalyado. Inilagay na yung sakit. O ngayon, niresetahan ngayon. Ito ho yung inyong iinumin. Ito ho, 3 beses sa loob ng isang araw. So yan, maliwanag ko yan. Detalyado lahat. Ngayon, yun po bang reseta ng pasyente? Pwede po ba yon doon sa ibang pasyente? Ayan. Lea Flores, Bro Eman, pwede as if ano assurance of salvation natin? Sa inyong samahan po ba may assurance of salvation? Hope po, masagot salam. Opo naman, talagang may assurance. Sister Lea, sa reliyon, wala kang assurance, bibig, meron sila. Sa kapulungan, ang assurance, pagka yung banal o yung bunga ng Espiritu nasa iyo, assurance yon na ikaw ay ligtas sa kasalanan. Yung bunga, Galacia 5:22, Sister Lea Flores, Galacia 5:22-23, assurance to pagka yung bunga ng Espiritu nasa iyo, ano nakalagay doon? Walang anumang utos or kautusan dito. Ibig sabihin, sure ka na ligtas ka sa kasalanan. Sa reliyon, yung assurance nila, bibig. Bakit? Lahat yan nasa laman. Ayan Sister Lea Flores.
Nasa kasulatan yan. Ayan, salamat sa tanong. Edmundo Mali, baka yung sakit ng iba mapunta sa kanya. Totoo naman eh. Hindi ba? Emiliano, Umali, aba, wala na silang pagkakapirahan pag di po nila binasa ang books ni Pablo. Andyan po lahat ang ginawang abuluyan noong unang siglo na para sa mga banal sa Jerusalem. Kinuha naman ng mga sekta. Yun ang pagkakamali nila. Di ba? Ngayon, kumbaga nalantad yung kasinungalingan nila. Nalantad yung kasinungalingan nila, lalo nang nadiin yung mga relihiyon ngayon na talagang sila nasa laman. Yung damputin mo, yung sulat na hindi para sa'yo, kabastusan yun. Para kang wala kang pinag-aralan, wala kang modo. Bakit? Nangingialam ka ng hindi iyo. Kaya nga may pangalan yan. May nakalagay na address. Bakit? Piho, sigurado. Di ba meron ho yung balikbayan boxes o doon sa mga kapatid natin nag-abroad. Bakit nyo ho ba doon sa bandang kaliwang bahagi ng inyong balikbayan boxes, nakalagay po doon yung nagpadala, address, at saka yung contact number. Sa bandang gitna naman, inilalagay nyo kung kanino nyo ipadadala. Pangalan, address, telepono, kung sakasakali. Anong dahilan? Para ho yung inyong bagahe, kung sakasakali man, alam ang patutunguhan. At kung sakaling hindi na ipadala, pwedeng i-back to sender. Ayan, sabi nga natin, pababawi natin yung ating mga halimbawa. Di ba? Ayan, ang bababaw na yan. Sulat, balikbayan boxes. Puro ang bababaw na yan. Kasi once na kinuha mo yung balikbayan boxes na hindi nakapangalan sa iyo, pag nanakaw yan, ididimanda ka niyan. Hindi ba? Shirley Abrera, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid kay Bayhawa. Ayan. Leia Flores, salamat po sa sagot. Ayan. Galacia, sis, 5:22, assurance na ikaw ay naligtas sa kasalanan. Sister Jing Berte, good afternoon po mga kapatid ko dyan kay Bayhawa, Elohim. Purihin po natin siya ng buong puso. Good PM, Brad Eman. Magandang gabi, Sister Jing Berte. Rosly Bando, abay ayaw ko ngang ipabasa ang sulat ko sa iba. May sikreto ko doon. Mababasa pa nila. Yan. Kakahiya pa. Di ba? Kasi sa reliyon, pwede pala yun to whom it may concern. Ay lalabas mo ngayon lahat ng reliyon. Magnanakaw. Mandarambong. Tulisan. Bakit? Ginamit lamang nila yung sulat ni Pablo para para sila ay maging mayaman. Pero yung salitang followers, imitate. Kasi ang sabi ni Pablo, tingnan nyo unang Korinto 11:1. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Tanungin nyo sa mga reliyon, kung ito bang sinasabi ni Pablo, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo? Nangyari ba? Hindi. At sino po ba ang sinasabihan ni Pablo sa unang Korinto 11:1? Hindi ba yung mga banal na nasa Korinto na kanyang sinulatan? Ano sabi niya? Maging tagatulad kayo sa akin. Sa King James, be ye followers of me
maging tagasunod kayo. Sa akin. Sumunod ba? Hindi. Edmundo Mali, aray. Rodelio Nava, tama po. Nakamamangha yung aral niya, Bayawa. Ninyo Dimitilla, tama po bro. Di ba? Di ba isang malaking katotohanan to? Na ipinagkaloob sa atin ni Abayawa sa araw na ito. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Konti lang yan. Pero napakalaki ang impact sa atin. Ganon din sa reliyon. Sabi ko sa inyo, hindi ho ako yung naghahanda ng paksa. Siya. Siya rin ho yung nagtuturo. Wala ho akong kakayahan sa aking sarili, kundi siya. Kaya lahat ng papuri, lahat sa kanya. Ano? Naliwaliwanag po eh. Sabi ni Pablo, yung ating paksa, doon sa Thessalonica. 1 Thessalonians 2:14, for you, brothers, mga kapatid sa Thessalonica, became imitators, followers of the assemblies of Elohim, assemblies of Yahweh, assembly of Theos, which are in Jehuda, in Messiah Yahushua, because you also suffer the same treatment from your own countrymen as they also. Imitators of assemblies of Elohim. Tagasunod. Ang daming ibig sabihin niyang followers na yan. Disciple, apostle, supporter, defender, believer, worshipper, admirer, devotee, adherent. Yan o ang mga synonyms noong followers. Edmundo Mali, malinaw pa sa sikat ng araw sa katanghalian ng mensahe na. Hindi ba? Kayo mga kapatid, meron na kayong pamblangka ngayon sa gagamit ng sulat ni Pablo. Itanong nyo sa kanila, bakit nyo ginagamit yung sulat ni Pablo? Kayo po ba ay kabilang sa kapulungan ni Abayawa? Ayan. Tingnan nyo kung ano isasagot. Hindi ko alam kung may isasagot o walang isasagot o hindi sasagot. Kasi, pag yan, itinanong nyo sa ADD, itanong nyo, doon po ba sa nabasa nyo na unang Thessalonica 2:14, may nakalagay po ba doong ADD o kaya ay MCGI? Doon po ba sa unang Thessalonica 2:14, meron po ba doong nakalagay na Seventh-day Adventist? Doon po ba sa unang Thessalonica 2:14, meron po ba roong Jehovah's Witnesses? Kahit sinong reliyon, ang tanongin nyo, tingnan ninyo kung meron nung kanilang pangalang sekta sa unang Thessalonica 2:14. Di ba? So, ibig sabihin, wala kang karapatang gamitin niyang sulat ni Pablo. Hindi ka kabilang sa kapulungan ni Abayawa. Hindi ka kabilang doon sa followers, doon sa mga imitators, doon sa mga adherent. Hindi ka kabilang. Bakit mo ginagamit yan? Ministro, pastor, father ng
Catholic. Bakit po ninyo ginagamit yung sulat ni Pablo para sa inyong sermon? Hindi naman po pala kayo kabilang doon sa kapulungan or assembly ni Abay Hawa. Inaangkin nyo yung hindi inyo. Di ba? Yan ang sulat ni Pablo, may pinaggamitan, may personal pronoun. Siguro naman, lalo doon sa mga guro. Halimbawa, guro ka ng English. Alam mo yung ibig sabihin ng personal pronoun na pinagkakagamitan. Di ba? Hindi yan sa Katoliko. Hindi yan sa ABB. Yung 14 na sulat ni Pablo, hindi yan para sa inyong mga relihiyon. Meron yan. O lalong-lalo na sa OHC. O halimbawa naman, yung OHC, ginamit naman yung sulat ni Moises. Bakit mo ginagamit yung sulat ni Moises? Para sa iyo ba yan? Abi, wala ka na namang masabi ngayon, Mr. Narrator. Alam ko, nanonood ka, Mr. Narrator, dito sa maliit na channel na ito. Kung yung ginawa mo, sinipa mo si Pablo, pinabig mo si Pablo, pinabig mo si Abay Hawa. Kaaway ka ni Abay Hawa, Mr. Narrator. Antabi ka lang. Yung gamitin mo yung pangalan ni Abay Hawa sa isang malaking kasinungalingan, naging kaaway ka ni Abay Hawa. Di ba? Lolita Corsiga, Assembly of Ihawa lang po ang katotohanan at may kaligtasan. Lolita Corsiga, ang may makinig po sa mga reliyon at mga members para sa inyong kaligtasan. Milan Umali Jr. Para sa OHC, Narrator, bakit kayo gumagamit ng sulat ni Pablo, son of perdition si Pablo sa inyo? Kaya nga punong-puno ng kasinungalingan si Mr. Narrator, OHC. Ayan. Hindi po pwedeng hindi kita mababanggit sapagkat ginamit mo sa kasinungalingan ang pangalan ni Abay Hawa na aming sinasamba, sinusunod, pinaglilingkuran, sinasalaula mo, Mr. Narrator. Kahabag-habag ka, kaawa-awa ka, kaaway ka ni Abay Hawa. Ayan. O, basa pa tayo. Ang binasa natin kanina ay unang Tesalonica 1:1 hanggang 6. Di ba? Unang Korinto 4:16. Sabi ni Pablo, ipinamamani ko nga sa inyo na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. Ano ibig sabihin yan? Wherefore I beseech you, be ye followers. Ano ho ba yung ibig sabihin ng followers sa Greek? Memetes. An imitator. Followers. Di ba? Ayan. Rosly Bandoho ay di tama lang pala yung sagot ko doon sa kausap ko tungkol sa ikapo. Sinabi kong kayo'y magnanakaw dahil nag-iikapo kayo, hindi naman sa inyo iniutos, ay tumigil lang kausap ko. Pwede nyong gamitin ho yung ating mga mabababaw na halimbawa. Yon, yung doktor. Mababaw na halimbawa yan, yung pasyente. Yung ibinigay na gamot sa iyo, hindi yan po pwede sa ibang tao na wala namang sakit, na katulad ng sakit mo. Kaya
yung detalyado ng iyong pangalan, inihingi yan sapagkat yung sakit mo, iba yan doon sa ibang pasyente. Di ba? Yung gamot na ibibigay sa iyo, hindi yan katulad ng ibang sakit ng ibang pasyente. Naturalmente, kung anong sakit ang meron ka, di siyempre yung gamot para doon ang ibibigay sa iyo. Ngayon, kung yung iyong ibinigay sa iyo, na ito yung bibilhin mo, ito yung mga iinumin mo, ibibigay mo, halimbawa, ibibigay mo lang, ibibigay mo doon sa hindi naman kagaya ng sakit mo, tatanggapin po ba yan? Di ba hindi? Kung gano'n lang pala, yung ibinigay sa yung gamot, para sa lahat, bakit pa may pumipila pa? Kasi doon sa pila niyan, iba-ibang sakit meron yan. Di ba? Kaya sila pumipila. Kasi kung yung sakit mo at yung gamot na ibibigay sa iyo para na sa lahat, bakit ka papipila dyan? Pare-pareho lang naman pala eh. Di ba? O ganun din. Bakit mo kukunin yung sulat ni Pablo hindi man para sa iyo? Di ba? At pagkatapos, sasabihin mo doon sa iyong mga miyembro, nasabi ni Apostol Pablo, para saan? Para sa iyo? Para kanino? Hindi para sa iyo yan. O di dumampot ka ng kasinungalingan kasi ginamit mo eh. Ibabato mo ngayon doon sa iyong miyembro na hindi naman para sa kanila. Di ba? O katulad noong ating pinag-aralan kahapon. Di ba ang sabi, iba yung kandila, sinindihan. And then sabi ng mga nasa paligid, birthday, halimbawa, cake, may kandila. Sabi ng mga nasa paligid, wish, mag-wish daw. Di si birthday celebrant naman, nag-wish, pumikit pa. Pagka-wish, sabay ihip doon sa kandila. Biglang dilim. Ayun tanong, yung bang kanyang wish, kanino? Para saan? Sino ang dinalanginan niya? Nangyari ba naman yung kanyang sinabi? Pasensya na muna kayo doon sa ating mga intermission na. Mawawala rin yan. Isang araw ho. Baka wala na tayong mapakinggan. Pagkalolo ka biniyabayaw. Ayan. Lolita Porsiga, kinikilabutan ako kay Brother Manuel. Napakaliwanag po. Ayan. So ngayon, malakas yung loob natin. Bakit? Ipinagkaloob sa atin ni Abayawa iyong kaalaman o kaunting kaalaman. Ano yun ba? Sa araw na ito. Kasi yung salitang followers, imitators, adherent, isa ibig sabihin eh. Paano mangyayari ngayon? Nakinuha mo yung ibig sabihin ng salitang imitators, pagkatapos hindi ka naman pala ang pinatutungkulan nun. Kasi may personal pronoun. Ang pinatutungkulan niya ay nasa kapulungan. Hindi ba? Nasa assembly. Wala sa church. Wala doon sa iglesia. Wala sa simbahan. Nasa assembly. Ayaw nilang gamitin ng salitang assembly. Bakit? Anong dahilan? Hindi nila alam. Kaya ayaw nilang gamitin. Hindi na ipaunawa sa kanila. Na yung palang ililigtas sa kasalanan ay tao. Mga banal, mga binanal. Kaya ang tawag doon sa mga binanal na yon, kapulungan, assembly, kinuha. Ayun. Di ba? Tingnan ninyo. Sa Greek ho kasi yan, yung salitang ecclesia,
A calling out. Ayan o. Sabi diyan, ecclesia. Sa Greek ko ito para makita lang natin. Sana ang nakalagay ho dyan ay and a derivative or kinuha doon sa salitang kaleo na ang ibig sabihin naman ay tukol, tinawag, properly allowed, but used in a variety of applications directly or otherwise, bid, call, name, was, called. Yun ang ibig sabihin, a calling out, mga tinawag. Di ba? Ayan. Sabi ni Brad Rodel na ba? Sanay na po, Brad, sa tahol ng aso. Kunin natin kunin lang natin. Kinuha ko lang yung pinakabuod niya para makita niyo dyan sa monitor. Ayan. Ayan, pakibasa niyo dyan Ang nakalagay ho dyan, G1577, ecclesia. Ayan ecclesia, ecclesia, from compound of G1537 and a derivative. A calling out, mga tinawag. Pwede mo bang tawagin yung simbahan? Pwede mo bang tawagin yung kapilya? Pwede mo bang tawagin yung church? Di ba ang tinatawag ay mga tao? Mga tinawag, mga tao po yan. Mga pinilihan. Katulad ng pagpili niya dun sa kanyang mga apostol. Ayan. Di ba? Nabasan natin yung unang Korinto 11:1. Unang Korinto 4:16. Unang Tesalonica 1:1 hanggang 6. Di ba? Nako, uusok na naman ng mga relihiyon nito. Ang nakalagay ho doon sa King James, and who is he that will harm you if ye be followers of that which is good? Sino ho ba yung mabuti? Kung daw ikaw ay tagasunod doon sa mabuti, sino ho ba yung mabuti? Iisa lang mo yan di ba? Nung sinabihan siya, mabuting guro, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Iisa lang ang mabuti. Dapat, followers tayo doon sa mabuti. Tagasunod tayo doon sa mabuti. Ayan. Di ba? So maliwanag ang naging paksa natin, mga kapatid, ay yung sulat ni Pablo na 14 na aklat na ang pinatungkulan niya sa lahat ng sulat niya ay Assembly of Yahweh. Walang karapatan sino man sa mga reliyon na gamitin yung sulat ni Pablo sapagkat yan may pinaggamitan. Kung hindi ka kabilang sa kapulungan, Assembly of Yahweh, hindi mo nararapat gamitin yan. Magsisinungaling ka lang, magiging magnanakaw ka lang, pakialamero ka ng may kanya.
Hindi ba? Sabi ni Sister Reverencia Shirley, sa reliyon, hindi naman mga tinawag, mga naloko sila dahil walang alam sa aral ni Abayaw. Tingnan nyo, talagang naloko, nabudol-budol. Diba? Kaya nga ho, malimit kong sinasabi na lahat ng reliyon, general na sinasabi ko paulit-ulit, yung mga relihiyon, hindi ho sila maliligtas sa kasalanan. Bakit? Nakalublob sila sa kasalanan, sa kasinungalingan, pandaraya, pandarambong, lahat nasa kanila. Paano magkakaroon ng kapayapaan ang nasa reliyon? Paano magkakaroon ng kagalakan ang nasa reliyon? Paano magkakaroon ng pag-ibig ang nasa reliyon? Wala yung bunga ng Espiritu. Ang nasa kanila laman, pagkakabahabahagi. Sa isang reliyon, hindi ho sila nagkakaisa. Bahabahagi sila. Kanya-kanyang patot sa daan. Kanya-kanyang pataasan. Hindi ba? Sa kapulungan, palibas ay iisa ang Espiritu na namumutawi o nananahan, naninirahan sa bawat isa, kaya iisa. Pag si Abay Hawa ang nananahan, hindi kakailangan utusan, hindi. Diba ginagawa ng mga reliyon? O, si kapatid na 1,000,000 yan. O si kapatid na ano, o 500,000 yan. Ang gagaling yan, no? Ayan, mga puro panlaman yan. Ang lakas ng loob na magturo. Iyon yung sinasabi ko yan. Kilala niyo naman yan. Kilala ito ni Sister Shirley Reverencia, kung sino ito. Kilala rin ito ni Brad Ramon Recto. Kung sino yan. Nagtuturo doon sa mga kapatid. Kapatid, 1,000,000 ka. Kapatid, 500,000 ka. Kapatid, 1,000,000 niya si kapatid. Milyon ang pinag-uusapan. Hindi ba? Meron ba niyan noong unang siglo? Kapatid, 500,000 ka. Kapatid, si Pablo ba merong ganon? Na nagsabi? Ano sabi ni Pablo? Hindi namin kayo dinaya. Doon sa kapulungan, sinasabi niya, binaya ba namin ang sino man sa inyo? Di ba? Yun ang sinasabi ni Pablo, hindi namin kayo binaya. Wala kaming ganyan. O mga kapatid, para ho yung ebanghelyo ni Kristo ay mapalaganap natin, kinakailangan ho tayong bumili ng mga kagamitan sa telebisyon, 10 milyon ang halaga. Ito naman si kapatid, sa kagustuhang maipalaganap, kuno ang ebanghelyo ni Kristo, hindi niya alam ang naipapalaganap, kasinungalingan, ayun, damay siya. Doon sa kasinungalingan ng kanyang mga ngaral. Di ba? Akala niya nakapaglingkod siya sa Diyos. Hindi, ang napaglingkuran niya, yung puno niya. Yung sinasabi ni Pablo, followers of me, nagaya ko rin naman kay Kristo. Imitate me, nagaya naman ng paggaya ko kay Kristo o pagsunod ko kay Kristo. Sino pinatungkulan? Di nasa kapulungan. Wala yung nasa labas. Hindi kabilang yan. Miski Church of God pa ang ginagamit mo, sala yan. Church of Christ, sala pa rin yan. O anumang church o iglesia ang gamitin mo, sala yan. Bakit? Ang ibig sabihin lamang ng salitang church sa Tagalog, simbahan. Meron bang simbahan?
na tinawag. Eh di bagat wala? Oh. Ang tinatawag tao. Oh. Na para magbanal. Ang simbahan hindi mababanal yan. Oh. Di ba? Ayan. Ang bilis ng oras natin. 6:56 na. Nakaka-ano tayo? Nakaka-isang oras at 10 minuto, 57 o 50, bali ano na yan? 1:11 na ang ating nagamit. 22 yung ating unknown viewers. Ayan, dito sa mga unknown viewers na ito, tsak may mga miyembro ng bawat relihiyon dyan. O baka may masisingit dyan, mangaral or pastor. Ito yung aming paksa ngayon, ha? Hindi nyo dapat gamitin yung sulat ni Pablo kung hindi rin lamang kayo kabilang dun sa kapulungan or assembly. Mangingialam kayo sa iba. Pakatandaan nyo yan. Itsura ka ng magnanakaw niyan. Hindi ba? Ay, di ba nakalagay doon sa 10 utos? Huwag mong iimbutin. Di ba? Kasi kinuha mo yung hindi para sa'yo, edi inimbot mo. Ngayon, yung kinuha mong bagay, ibabahagi mo ngayon doon sa mga miyembro mo, di ba? Hindi para sa'yo. Ano ngayon ang mangyayari doon sa mga miyembro? Di also, maling pag-asa ang nakuha ng mga miyembro. Pinangakuan sila ng maling pag-asa sapagkat hindi naman para sa kanila eh. Diba? Ang sinulatan niya yung kapulungan, Assembly of Yahweh. Yan ang sinulatan ni Pablo. Mga banal. Yung sinasabi nilang mga iglesia ng Diyos, tingnan niyo sa Greek. Puntahan nyo yung Greek kung anong ibig sabihin ng salitang church na binabanggit dyan ni King James. Meron na mga salin ngayon na nakalagay doon, assemblies na, hindi church. Babasa lang ako Hindi na hindi church, kundi assembly. Yung mga yung mga lumabas, babasa ako. Ito, nakalagay sa ABP o Apostolic Bible Polyglot. Ang nakalagay ganito, unang Korinto 1:2. To the assembly of God, Theos. Di ba yung gadi? Yahweh. To the assembly of Yahweh, ano ho yan? ABP. Ipipaste ko nga ho dyan para makita po ninyo. Ano ho ito AP o Apostolic Bible Polyglot. Yan, ABP ho yan. Apostolic Bible Polyglot. Basa pa tayo. Sa YLT. Ang YLT naman, to the assembly of God. Di ba? YLT ho yan. Yung magkasunod na yan. Yung isa, ABP, yan, YLT. O yang literal translations. Teka, wala dito. ABP, YLT, Darby. Ito yung mga version na yan. Kakang mamalaki nila ho eh. Kala nila, Church of God na nakalagay. Ay di unahan ngayon doon sa Security Exchange Commission. Di ba? Kasi nakalagay, nakaletra. Yung bang inyong iglesia, mababasa. Ang lalakas ng loob. Yung pala, kahit yung kanila, hindi mababasa. Si Soriano, ang magaling-galing ko dyan eh.
Yung pala, kahit pala yung kanyang samahan, hindi rin mababasa. Kung marunong lamang mo yung magtatanong. LITD. Tignan natin Literal translation of the Holy Bible. Ayan. Nilagay ko yung inilagay ko yung version kung pwede nyo manuhin yan. Ayan. Wala yung ating kapatid na si Brad Dandy. Ayan yung una, yan ay Apostolic Bible Polyglot. YLTU yung sumunod. Yung sumunod, Darby. Yung sumunod, LITB. Pwede nyo yung i-copy-paste yan. Yung snipping tool nyo, baka po pwede. Yan. Para makita nyo. Tapos, dito naman sa TLB, ang nakalagay ito, ang ganda rin ito To God's community in Corinth. Yan. Para ano kayong idea. Yan yung mga version yan mga version yan. TLB yung ating huli. Tree of Life version yan ang ibig sabihin ng TLB. Ayan. Ito pa, maganda rin to. Yung TPT. Ano naman yung TPT? The Passion Translation. Ayan. I-copy-paste nyo yan para meron kayong idea. Ayan TPT. Ayan. In writing you this letter addressed to the community of God through the city of Corinth. Ibig sabihin, pag sinabi yung community pertaining, tao yan. God's community, mga tao yan. Kalipunan ng mga tao. Hindi ba? Saan pa? Ito pa, ang dami The Scripture 2009, yung WEB. Lalagay, hindi na magkakasya natin. Ang dami. Puro iba't ibang version yan. Ayun, sumobra na. Hanggang 200 lang kasi. Ayan. To the assembly of Elohim, which is at Corinth, to those who are set apart, mga ibinukod, in Messiah, Yahawashai. Sino ba pwede mo bang ibukod yung simbahan? Naturalmente, mga tao yan. Fernando Abellera, magandang gabi po diyan sa Pinas, mga kapatid. Salamat, papuri po kay Abayawa. At kay Brother Emmanuel, at kumusta din po sa ibang mga kapatid sa ibang bansa at sa mga viewers. Ayan. Magandang gabi, Brad. Fernando Abellera. Tingnan natin kung ilan sila na iba't ibang version. Ayan WEB. Ayan. To the assembly of God who is at Corinth. Isa pa. Yung ibig sabihin ng WEB, World English Bible. Yung WEBA naman, World English Bible with Apocrypha. Yun. Nakuha ko na yung yung YLT. Ayun. So, bilangin mo natin kung ilan. So, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na version na Assembly of God or Assembly of Yahweh, siyam. Mantakin niyo yung siyam na version. So, hindi pala talaga Church of God or Iglesia ng Diyos sa Tagalog. Ang akala kasi nila, yung salitang Iglesia, Tagalog. Doon sila nagkamali. Ang salitang Iglesia, Spanish word. Pag inilagay mo naman sa Tagalog, yung salitang Iglesia, simbahan. Eh hindi ngayon malaman nung mga mangaral o nung pastor kung paano nila salagin yan ating ipinangangaral. Wala eh. Talagang hindi nila makakaya salagin yan. Itinatanong ko sa kanila, ano ang Tagalog sa church? Eh sabi nila simbahan. Oh, simbahan pala eh. Ano ang Tagalog sa iglesia? Simbahan. Ang liwanag naman eh. Anong Tagalog sa church? Simbahan. Anong Tagalog sa iglesia? Simbahan. Ay, may simbahan. Hindi ba yan yung building? Doon na, pumasok na. 25 na yung ating viewers. 13 yung ating tamsa. Nakaganito tayo ng 1 oras, 22 minuto, 13 segundo. Time check, 7:08. Baka merong komento doon sa ating ano yung ginawa ni Brad Rodelio. O ayan, kinuha niya yung salitang assembly. Ayan, ang dami, assembly. The Scripture 2009 ang kinuha ni Brad para makita lang natin. Ni Brad Rodelio Nava. Ayan, nasa GCU natin mga kapatid. Puntahan niyo yun. Yung ginawa ni Brad Rodelio Nava, assembly, kinuha niya, sinerch yung assembly, ayun. Puro assembly ang nakalagay. Hindi ho tayo maliligaw. Sa ibinigay na kaunting kaalaman ni Abay Hawa sa araw na ito, October 30, 2020. Bakit ko binigay yung petsang yan? Para wag po ninyong kalimutan na ang naging paksa natin hinggil doon sa Assembly of Yahweh, being imitators or adherent, a followers, apostle, na hindi pala po pwede basta na lang kunin ng isang reliyon yung sulat ni Pablo. Sapagkat yan, merong pinag-ukulan. Hindi pala po pwede. Kaya ang reliyon, pagka kinuha yan, yung sulat ni Pablo, alam na. Alam na natin na sila ay isang magnanakaw. Hindi ba? Sulat yan ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sulat yan ni Pablo sa taga-Tesalonica. Sulat yan ni Pablo sa mga taga-Galacia. Sulat ni Pablo yan doon sa mga taga-Epeso. Sulat ni Pablo yan sa mga taga-Tesalonica. Sino yung sinulatan ni Pablo? Assembly of Yahweh. Kapulungan ni Abay Yahweh. Di ba? Ayan. So sabi niya, be imitators or followers or taga-sunod. O kaya mga kapatid, nasa atin na yung bola. Kumbaga, ibinahagi sa atin ni Abay Hawa yung pagkaunawa na yon. Abay, maging taga-sunod naman tayo. Biro mo, paunawaan tayo ng ganyang pangunawa. Kahit sinong reliyon ang ating makasagupa, ang lakas ng loob natin nasa atin. Binigyan tayo ng kaunawaan, kaalaman, karunungan ngayong araw na ito. Bagay, hindi lang naman itong araw na ito eh. Sa pasimula pa lang nang tayo
nangangaral, meron ng kaalaman, meron ng kaunawaan ay pinagkaloob. Pero matindi ho ito, itong naging paksa natin ngayon. Hindi pala pwedeng gamitin ng kahit sino man yung mga sulat ni Pablo. No? Walang po pwede na gumamit niyan kundi yung kapulungan. Ano? Oh. Kaya tayo talagang mababanal eh. Hindi po pwede hindi tayo mabanal. Bakit? Nakalatag sa atin para sa lahat yan. Para sa atin. Ano? Mga sinulat yan nung unang siglo doon sa ating mga kapatid na ngayon naman na 21st century ipinauunawa ng Espiritu na nananahan sa atin kung ano yung sinabi ni Pablo nung unang siglo. Nakuha ko ba ninyo, mga kapatid? 19 na yung ating gumaba na. Kalain ni mamaalam na ako O baka nakuha nyo na yung buod yata eh. Kaya doon sa mga viewers may mga ngaroon dyan, may pastor dyan, may ministro dyan. At baka mamaya naandun din si Mr. Narrator. O ayan, may mukha ako Mr. Narrator. Hindi ako robot. May mukha ako. Ayan. Mga kapatid, 7:30 na po tayo. Joel Suela, good evening po. Say bro, Eman, late na naman. Kawan tayo ni Abayawa. Okay lang o. Okay lang naman late. At mamaya po ay meron. Pero sabi ko nga, napakaganda na makasama namin tayo. O makasama kayo sa live. Alam niyo kung bakit? Siyempre yan. Katulad yan, may mga komento kayo. Diba? Na ibabahagi natin sa mga nanonood yung mga komento ninyo. Kasi, ito pakatandaan nyo, merong iba-ibang ipinagkaloob si Abayawa sa bawat sa atin. Halimbawa, si Bradwell Prendedes may kwentong kanya yan. Sister Cristina Juarez, may kwentong kanya yan. Si Francis J. Lopez, may kwentong kanya yan. Sister Lolita Corsiga, may kwentong kanya yan. Sister Lori Calderon. Kinukuha ko na, nagra-round up na ako. May kwentong kanya yan. Sister Vivian Mana. Ayan. Si Brad Ricardo Quaresma. Si Brad Emiliano Umali Jr. May kanya-kanya tayong kwento. Si Brad Nel Umali. Sister Reveresa Shirley. Francisco Lopez. Edmundo Umali. Cristina Juarez. Sister Lea Flores, Sister Gina Macoco, si Brad Julie Pajarito, Brad Ramon Recto, Sister Vivian Mana, Brad Alberto Palado, yan, may kanya-kanyang kwento yan eh. Si Sister Chris Junker, Sister Vivian Mana, may kanya-kanyang kwento yan. Si Brad Nino Dimitriar, Ronaldo Mendoza, Sister Rosly Bandojo, di ba? Si Brad Christopher Perez, may kanyang kwento rin yan. Ayan. Brad Balakino, Brad Andy Lupena, sino pa? Shirley Abrera, Sister Jing Berte, Sebastian Juarez. O yan, bata pa, pero may kanyang kwento yan. Ayun. So lahat, may kanya-kanya tayong kwento. Di ba? Nakapag-komento ka, baka malay mo, yung komentong ibinigay mo, makapagbigay aral doon sa mga nanonood, nakikinig. Di ba? Ganun lang yun. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento. Hindi lahat nasa isang tao lang. Lahat. Ako iba rin yung kwento ng buhay ko. Di ba? Pare-pareho tayo mga tao, pero kanya-kanyang kwento, may ibang kwento. Yung mga kapatid natin
yung may iba-ibang kwento, pinagsama-sama tayo ni Abay Yawa sa kapulungan. Pinagsama-sama tayo. Nakita natin yung bawat isa, yung bawat sarili natin. Nasa isang kapulungan tayo ngayon. Ayan na. Ulitin ko, yung ating naging paksa, be imitator, followers, adherent. Sabi ni Pablo. Kanino? Kaya Abay Yawa. Maging tagasunod tayo. Ano? Ayan. Muli. Doon sa ating mga kapatid na nakasama natin sa ating live, maraming pong salamat. Lobin po ni Abay Yawa. Ano ho ngayon Biyernes? Bukas ho ay wala tayo. Sunday na uli kung lolobin. Hindi bagyo yan. Pero sabi nga kung ano kalooban ni Abay Yawa. Tuloy lang ho. Lalo pa ho ngayon. Maganda-ganda na yung ating kinalalagyan. Brad Christopher Perez, salamat po muli, bro. At nabuksan na naman ang kaisipan ni Mr. Narrator. Naway kahabagan siya ni Abay Yawa at mabuksan ang kanyang puso, gustong maging Lacoste at wag nang paabutin pang maging Hermes. Ayan. Ayan. Gina Makoko, pinagsama-sama tayo, Brad, kaya walang iwanan to, Brad. Opo, ay talaga hong ako'y didikasin na o didikado na ho sa hanggang huli. Ay, wala na ho, hindi na. Kumbaga, tayo ho papunta na doon, kaya walang iwanan mga kapatid. Ayan, nakagamit na tayo ng 1 oras, 32 minutos, 22 segundos, 24 yung ating naging anon viewers, 13 yung ating thumbs up. At lobin po, saan na po Sunday na ulit tayo ng alas 6 ng hapon. Kung lolobin po ni Abay Yawa. Muli, sa ating mga kapatid na nakasama natin, maraming pong salamat sa bawat isa. Pagkalooban po kayo ng kapayapaan, yung bunga ng espiritu ang bawat isa. At pamalagiin natin ang ating espiritu ay malakas. Ayan. Sabi ni Brad Ninyo Dimitillar, laban po. Christopher Perez, love you all, mga sumusubaybay. Christina Juarez, tama po, sis, walang iwanan, bro. Muli, isa pa. Sebastian Juarez, maraming salamat po, bro. Brad, lalong-lalo na po kay Abay Yawa, sa lahat, purihin po siya. Muli, maraming pong salamat sa bawat isa, sa ating mga kapatid, sa ating mga subscribers. At mga kapatid, likes and share. Lamang po para doon sa ating kalat natin itong sinasabing mabuting balita. Ayan. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yawa. Isang magandang gabi sa bawat isa. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.